Viral ngayon sa loob ng social media, Senator Amy Marcos sang-ayon kay BP Sara sa paninindigan sa amnesty ng peace talk, mga kababayan ko. Ayan mga kapatid, amnesty ng peace talk ha. Okay, sabi po ito ni Senator Amy Marcos ngayon, nilabas ngayon lang. Mga kapatid, ito po ang nakalagay. Sabi, sang-ayon si Senator Amy Marcos kay Vice President Sara Duterte sa paghikayat ng huli sa gobyerno. Ayan, paghikayat ng huli sa gobyerno sa muling muling ikonsidera ang ang paggawad ng amnestiya at pagbuhay ng peace talk sa mga communist group. Mga kababayan ko, Senator Amy said, mga kababayan ko Senator Amy said, yes, that the short pahayag ni Senator Amy Marcos nitong Miyerkules. I give the statement when I'm ready. Dagdag niya, mga kababayan ko. Sabi pa dito ni Senator Amy Marcos, nilinaw ni Duterte na nagsisilbing Vice Chairperson ng Anti-Communist Task Force ng pamahalaan nitong Lunes na tutol siya sa bagong peace effort ng National Democratic Front o NDF, mga kababayan. Sabi pa dito ni Senator Amy, bago ito mayroong tayong espekulasyon, ukol sa umano'y lamat sa kanya sa Unity Alliance sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos matapos tanggalin ng House of Representatives ang kanyang 650 million confidential funds sa ilalim ng 2024 national budget. Aray ko po. Nagkakaungkatan ata sila. Nagkakaungkatan ata to, mga kababayan ko. Mukhang palalim ng palalim to Biro mo si Senator Amy na to Sabi pa po dito, mga kababayan ko, dagdag pa nito. Subalit para sa kapatid ng Pangulo, maaaring magkaroon ng magkaibang opinyon ang dalawang top officials at mananatiling matibay ang samahan. Pwede naman maging manatiling kaalyado kahit hindi kayo nasa agree sa bawat issues anang ng senadora, mga kababayan ko. Well, for me, that Senator Amy Marcos have a point. May point siya dito. Alam mo, sa nakikita ko kasi dito, nagkakaroon ng political rival Sa totoo lang, between Martin Romualdez and BP Sara Duterte. Parang ang dating ata nito, Sara, sa akin, biglang nabanggit kasi dito yung 650 million na hindi ibinigay. Ito, nabanggit kasi dito na hindi daw ibinigay. Ito kasi, mga kapatid, dito ko natandi, ang theory ko kasi dito, hindi nag-uusap ito si Pangulong Bongbong Marcos at si BP Sara Duterte. Promise, mukhang hindi nag-uusap. Mukha, quote and quote, mukhang hindi nag-uusap. Kasi kung nag-uusap ito, mga kababayan ko, alam ni BP Sara Duterte na magkakaroon ng plano si Pangulong Bongbong ng peace talk. But right now, mga kababayan ko, parang hindi yata alam ni BP Sara yung mga hakbang ni Pangulong Bongbong Marcos. I don't know why, mga kapatid. Pero, yan ang nakikita ko. Isa pa, mga kababayan ko, kung hindi man magkapareha si Pangulong Bongbong Marcos at si BP Sara Duterte ng kanilang pagsang-ayon patungkol sa peace talk, there is both side na meron silang mabigat na dahilan. Kay BP Sara, gusto niyang panagutin yung mga taong gumawa at pumaslang doon sa mga sundalo, sibilyan, mga tribo na mga nawalan ng buhay, nawalan ng bahay, nasira, mga kabataan na pumanik ng bundok, lumaban sa gobyerno. Gustong panagutin ni BP Sara Duterte yun. And the side of President Bongbong Marcos is gusto niya tapusin na yung armed conflict. Dahil para kay Pangulong Bongbong Marcos, sa tingin ko, ay gusto na ni Pangulo na tapusin na yung gera na yan. Wala na naman si Joma. But suddenly, mga kababayan ko, magkaiba ang pananaw ng Vice Presidente at ng Presidente ng Pilipinas. Here is the biggest problem, mga kapatid. Here is the biggest problem. Sa tingin nyo po ba, mga kababayan ko, for example,
Sa tingin niyo po ba mga kababayan ko, yung peace talk may maitutulong ba? At yung gusto ni VP Sara? Kasi yung dalawang bagay na yan na iniisip nila at kanilang principle at na gusto man natin na pagkasunduan nila, win-win solution pa rin yan eh. Sa atin pa rin yung bagsak niyan. Tayo pa rin ang makikinabang yan. If House Speaker Martin Romualdez gave the 650 million confidential fund to VP Sara Duterte, tandaan nyo, isa lang ang sasabihin ko, ubos ang NPA. Win-win solution pa rin sa atin yan. Ubos po ang NPA. Sisiguraduhin ko sa inyo yan, promise, pupulbusin ng vice presidente natin yung mga NPA na yan. At kahit mga nasa Congress, pupulbusin nila yan. Second, mga kababayan ko, si Pangulong Bongbong Marcos, dinaan niya pa sa peace talk. Dinaan niya pa sa pakikipagkaibigan. Baka sabihin nyo, weak leader talaga si Bongbong. Kasi si Bongbong sumusunod dito sa mga CPP, NPA, NDF. Mga kababayan ko. No. The meaning of ang gustong ipahatid sa atin dyan ng presidente at nakukuha ko yung punto niya, mga kababayan ko, gusto niyan tapusin ang laban at gera dyan sa insurgency ng mapayapa, nang walang nadadamay na tao, walang nahihirapan, walang nalalagas ang buhay. Yun yung gustong mangyari ng presidente. Mga kapatid. Pero kung nagkataon siguro, nag-usap si Pangulong Bongbong Marcos at nag-usap si VP Sara Duterte, malamang sa malamang magkakasundo sila. Pero mga kababayan ko, sa ginagawa ng presidente natin, nakakatakot din po yan. Mga kapatid. Nakakatakot din po yan. Ito naman ang teori ko dyan na nakikita ko. Mga kababayan na. Ito ang teori ko dyan. Pangulong Bongbong Marcos, hindi siya mag-succeed sa peace talk at marami pa rin itong mga communist na to na kineme sa bansa at gusto pa rin nilang gustong palawigin at humingi pa ng humingi ng kondisyon at hindi sila nagkasundo between the government and the CPP, NPA, NDF, mga kababayan ko. The second choice is Sara Duterte. There is a plan A and plan B, mga kababayan ko. There is a possibility na hindi kaya ni Pangulo na bigo ang peace talk, o sige, saka papasok si Sara. That's why I said sa last mga vlog ko, the final choice ng mga communist group na yan is PBBM. Si Pangulo na lang ang tanging pag-asa nila na magkaroon sila ng amnestiya. Whether they like it or not, kung hindi kayo susuko sa government natin, mga kababayan ko, at hindi kayo bibitaw dyan sa mga rebeldeng grupo na yan at hindi kayo kakalas, ipapaubaya ako kay Sara. Because VP Sara Duterte is willing, nakakakita ako sa kanya habang nagsasalita siya, nakikitaan ko siya ng willingness, mga kababayan ko, na tapusin niyang insurgency. Mga kababayan ko. Kasi because VP Sara Duterte I think she's tired na may malalaman na may kabataan na paparik ng bundok, kahawak ng baril, hindi mag-aaral, tataliwas sa magulang, lalaban sa gobyerno. Nakakapagod na. Ito yung kwento sa akin, ito yung intel natin dun sa AFP. Hindi nalalabas sa media, pero alam nyo po ba, for the first time, masasabihin ko to sa inyo. Kasi ako nag-reservice ako eh. Alam nyo po ba, karamihan ng napapatay sa bundok ng mga rebelde, alam nyo kung ano? Bata. Kung hindi ka tribo, o hindi ka estudyante, graduate. Imagine. Kalungkot. Mga kapatid, nasabihin to. And I know that is the willing of VP Sara Duterte. Natapusin na yan. Mga kapatid. Alam natin na alam natin yung gusto ni Pangulo eh. Alam mo, para sa akin, they are opposite eh. Because of, sabihin nila, kailangan magkaiba. Tama naman yung sinabi ni Senator Amy Marcos dito, mga kababayan ko. I am agree with this, mga kababayan. Pwede naman na maging manatiling magkaalyado kahit hindi kayo nagkaka-agree sa bawat issues. 'Di ba? Totoo. Pwede naman eh. May kanya-kanya sila eh. But I think VP Sara is the final choice.
Hindi. But BP Sara yan ang magiging bala sa NPA kung magkataon hindi mag-succeed 'to. Parang ang dating nito sa akin, sabi niya parang ganito, "O sandali lang BP Sara, kausapin ko muna 'tong mga rebelde na makikipag-peace talk muna ako, nang sa gano'n maging maayos, mga kapatid. Nang sa gano'n maging magawa natin. Nang sa gano'n, magkaayos muna tayo, kausapin muna natin. Itong mga 'to, kung may magagawa pa ba tayo, may maitutulong pa ba tayo, baka sakaling mapasuko pa natin." In the peaceful way kasi si Pangulong Bongbong Marcos, because kinakampanya niya is unity, mga kababayan ko. But VP Sara Duterte is too tired sa mga ginagawa nito. Kumbaga pikam-pika na si Vice President Sara Duterte. Pagod na siya. Gusto niya ng pulbusin itong mga 'to. Sa totoo lang, mga kababayan ko. Kaya hindi na ako nagtataka na ayaw niyang bigyan ng amnesty 'tong mga 'to. Like I said, mga kababayan ko, amnesty para do'n siguro 'to sa mga nabiktima nitong mga grupo na 'to. Pero hindi po 'to, para sa akin naman, hindi naman ang amnesty para do'n sa mga leader, mga kababayan ko. Kailangan managot sila. Maraming kabataan ang sinira ang buhay nitong mga 'to, hindi kayo mananagot, 'di ba, mga kababayan? Kaya for the win-win solution, mga kababayan ko, ako, I'm just waiting sa sasabihin ng Pangulo kung ano maibibigay niya sa amnesty. Because I know President Bongbong Marcos is the chairperson, one of the chairperson of NTF-ELCAC. Sana po paganahin natin 'yon. Because the president ang isa ang presidente natin sa chairperson nito. And sa co-vice chairperson ng NTF-ELCAC ay itong si Vice President Sara Duterte. Mga kapatid, sana sana makuha ito sa peace talk, mga kababayan ko. Dahil nakakatakot po. Sabi ko sa inyo, this is my prediction. Nakakatakot po kapag nabigo pa 'to. This will be the last. Hopefully, this will be the last peace talk sa pagitan netong CPP, NPA, NDF at sa pagitan ng gobyerno. Maayos na natin 'to. Remember, wala na si Joma, wala na silang pinaglalaban. Hindi na principle 'yan. Terorismo na ang kanilang ipinapakita. Okay? Yung mga rebelda ayaw nilang magpalakad sa gobyerno. Gusto nila patakaran nila, kaya nako, tiwala parang ano sabi dito ni Ate Corse. Ano to, Ate Corse? Yung mga rebelde ayaw nila na sa pamamalakad ng gobyerno, gusto nila sa palakad nila. Kaya alam nako, wala akong tiwala pag ilan si PBBM na presidente, lagi na lang may peace talk pero walang saysay. Sabi dito ni Ate Course, maybe ate. Sabi naman dito ni Tita Judy Basco. Ayun ginamit ng makakaliwa ang peace talk para tuluyan ng para pumatay ng mga sundalo. Sabi dito, opinion niya to. Opinion ko lang pala 'yan. Sabi dito ni Ate Course. Sabi naman dito ni Ma'am Miriam Fernandez, okay lang din. Peace talk galing sa makakaliwa. Request that the way na makilala natin kung sino talaga ang pinaka-head ng Amnesty Defense sa usapan. May knowledge siya sa pangyayari. Sa pangyayari ng father niya, si Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Sabi ni Ma'am Miriam. Sabi naman din Tita Judy Basco, hindi kailanman susunod ang mga makakaliwa sa peace talk. Ayan. Alam ko, kasama ng amnesty yung mga dyan na pumatay doon sa nagbabalik loob na recruit, gusto nila na bumalik. Yan, ako po, yan ang problema dyan. And I'm very thankful for Senator Amy Marcos, mga kapatid, no? I'm very thankful to Senator Amy Marcos sa gitna ng mga bangayan, sa gitna ng mga ipitan at girian ng mga both side, mga kapatid. Ito pa rin si Manang Amy. Lagi pa rin taga-awat. Alam mo, Sen, I miss you so much. Sana gabayan ka pa ni Lord at bibigyan ka pa ng good health. Kasi parang pag wala ka sa piling ng mga yan, magkakagulo, Sen, promise. Alam mo, sa totoo lang,
Si Manang Aimee nakasama ko 'yan, alam niyo 'yan. Nakasama ko si Manang Aimee. Alam mo ngayon ko lang nakikita na siya yung ano, siya yung taga-awat ng lahat. Kaya kung wala 'to si Manang Aimee, tandaan ninyo pupusta ako, rambulan niyang mga 'yan ng mabangis. Bakit? Walang makapalag kay sarang mga gabinete, you know what's the reason? Bakit? Senator Aimee. Hindi nila mapalagan si Pangulong Bongbong Marcos sa mga makakaliwa. Eh bakit? Andiyan si Senator Aimee. Subukan yung pumalag, andyan yung ate, babakbakan kayo niyan. Ganyang kadali yun. Kaya magpasalamat kayo, meron pa ring ate si Pangulong Bongbong Marcos na taga-awat. Kung wala yan mga kababayan ko, malamang sa malamang si VP Sara at si Pangulo, nag-away na yan. Nagkaroon na ng sulsulan. Walang makasulsul sa dalawa na yan kasi nakikinig sila sa ate nila, which is Senator Amy Marcos. Kaya pag tumakbong presidente to, boboto ko talaga to si Senator Amy.